Umpisa ang eksena, ibinunyag ni Chief Chadusik kay Eugene na ang namatay na lalaki ay kilala niya ng mabuti, isang bihasa at iginagalang na propesyonal sa kanyang larangan. Noong una, inakala ni Chief Chadusik na isa siyang kriminal, pero kalaunan ay natuklasan niyang ang lalaking iyon ay lihim na nag-aasikaso ng mahalagang gawain para kay Vice Chairman Shin Kichil. At ang lalaking ito ay ama ng boss ni Eugene na si Director Shin Jie at pinagkatiwalaan ng malalaking responsibilidad. Nagpatuloy si Chief Chadusik sa pagpapaliwanag kay Eugene na, kahit tahimik ang lahat tungkol dito, may nangyaring kaso ng pagpatay ilang buwan na ang nakalipas. May usap-usapan na isa sa mga tauhan ng Vice Chairman ang napatay. At biglang tumayo si Eugene at nagpasalamat sa impormasyon at nagsimulang umalis. Subalit, nagbabala ang chief na hindi dapat siya makialam sa ganitong usapin, pero nanatiling tahimik si Eugene at nagpatuloy sa pag-alis. At paglabas ni Eugene ng silid, bigla siyang nakasalubong ng detektive na nagulat at tinanong kung bakit nandoon ang isang estudyante tulad niya. Bago pa makasagot si Eugene, biglang lumitaw si Chief Chadusik at sumalo sa tanong. Tinanong ng chief ang detective, na si Detective Go, kung ano ang sadya niya roon. Ipinaliwanag ng detective na may kailangan siyang itanong kay chief. At agad inanyayahan siya ng chief na pumasok, sabay banggit na palabas na rin siya maya-maya dahil may trabaho siyang dapat gawin. At habang ginagawa ito, marahan niyang tinapik sa likod si Eugene bilang senyales na umalis na siya ng tahimik. At habang tinitingnan ng detective si Eugene, mabilis na nilihis ni Chief Chadusik ang kanyang atensyon sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang nais niyang malaman, idinidiin na wala siyang gaanong oras. Nagpalit ang eksena sa SW building, kung saan ang ama ni Jie ay nag-uusap kasama ang isa sa kanyang mga tauhan. Kinumpirma ng tauhan na si Kim Kiyong ang salarin batay sa pamamaraan at isang kilalang peklat. Naiinis, sinabi ng ama ni Jie na ang isang problema na hindi niya natapos noon ay bumalik na yon para magdulot sa kanya ng gulo. At ang tauhan ng ama ni Jie ay nagbalita na nagpadala na ang mga nakatataas ng mga ahente na kasalukuyang humahabol sa target. Sinabi ng ama ni Jie na tiyak na nagkakagulo na sila ngayon. At tinanong niya kung kumikilos na ba si Kang Hamchan. At kinumpirma ng tauhan na dahil sa insidente, nag-leave si Kang Hamchan mula sa militar at personal na hinahanap si Kim Kiyong. Biglang umiti ang ama ni Jie at tinawag si Kang Hamchan na isang pasaway niyang manugang. At lipat ang eksena kay Major Kang at sa gitna ng gubat, inaalala nito ang isang lumang bahay daw sa lugar na yon. At bigla naman niyang naalala ang isang pag-uusap nila ni Kyong kung saan sinabi ni Kyong na gusto niyang manirahan ng tahimik sa bundok pagkatapos niyang ma-discharge, malayo sa mga tao. Binanggit ni Kyong ang isang liblib na lugar na nakita niya sa isang lugar, lalo na pagkatapos mawala ang kanyang lola. Naguluhan si Major Kang at tinanong kung bakit gugustuhin ni Kyong na mamuhay ng ganon, lalo na sa murang edad niya. At sa kasalukuyan, nakita na ng Major ang bahay na hinahanap niya at nagtanong sa sarili kung naroon nga ba si Kyong. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng isang tao dati na kapag umakyat ka sa bundok, may isang lumang bahay na inuupahan. Binanggit ng tao na may isang partikular na binata na kasalukuyang umuupa at nakatira doon. At sa kasalukuyan, biglang lumitaw si Kyong at itinutok ang baril kay Major Kang. Nagulat ang Major at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Iniutos ni Kyong na huwag itong gumalaw. Subalit nakiusap si Major Kang kay Kyong na tumigil na, binabalaan siya na maraming tao na ang nagtatangkang hulihin siya. Hinimok niya si Kyong na sumuko na at nangakong tutulungan siya kung gagawin niya ito bago pa siya mahuli ng iba. Subalit, galit na sinabi ni Kyong kay Major Kang na pareho lang siya ng iba at nagbanta na papatayin siya kung hindi siya alis. Nakiusap si Major Kang na pag-isipan muli ni Kyong ang kanyang ginagawa at pinaalalahanan siya kung ano ang iisipin ng kanyang yumaong lola kung makita siyang ganito. Bilang sagot, binaril ni Kyong ang gilid ni Major Kang bilang babala at nagbantang papatayin siya kung babanggitin niya ulit ang tungkol sa kanyang lola. Subalit, biglang lumitaw ang tatlong lalaking nakaitim na damit at napagtanto ni Kyong na sinundan siya. Nagulat si Major Kang at nagtanong kung ano ang nangyayari pero agad na tumakbo si Kyong. Tinawag siya ni Major Kang at huminto si Kyong sandali at binalaan siya na hindi niya kayang kontrolin ang sitwasyon kaya huwag na siyang makialam muli. Pagkatapos, nagpatuloy si Kyong sa pagtakbo. Samantala, hinarap naman ng tatlong lalaki si Major Kang at inutusan siyang huwag gumalaw at sinabi nilang sila ay mula sa NIS. Nabigla si Major Kang at napagtanto niyang pati ang NIS ay kasali na rin sa paghahanap kay Kyong. Inutusan siya ng mga ahente na sumama sa kanila at tinanong kung bakit ang isang nakalive ay nakikipagkita kay Kim Kiyong at sinabi na kailangan niyang magpaliwanag. Napatigil si Major Kang sa kanyang gulat at natahimik habang sa malayo pinagmamasdan ni Eugene ang nangyayari gamit ang kanyang teleskopyo. Lipat ang eksena pagkatapos ng interogasyon at naalala ni Major Kang ang babala ng mga ahente ng NIS na sinuwerte siya sa pagkakataong ito pero kung makikialam siya muli ni ang kanyang pamilya ay hindi siya mapoprotektahan.
At sa kasalukuyan, nagsisisi si Major Kang na hindi siya naging mas maingat, iniisip na sana ay nakapag-usap pa sila ni Kiyong ng matagal. At bigla siyang tinawag ni Eugene na ikinagulat ni Major Kang at nagtanong kung paano siya natagpuan ni Eugene. Nagtanong ang Major kung sinundan ba siya ni Eugene at inamin ni Eugene ito. Sinabi ni Major Kang kay Eugene na huwag siyang alalahanin, ipinaliwanag na kailangan na niyang bumalik sa kanyang pwesto at wala na siyang magagawa pa. Ibinunyag ni Eugene na ang mga pinatay ni Kiyong ay lahat konektado sa Vice Chairman ng SW na labis na ikinagulat ni Major Kang. Nagtanong siya kung paano sila konektado sa kanyang biyenan. At bigla niyang naalala kung bakit sinabi ni Kiyong na parehas lang siya ng iba at naunawaan na niya ang koneksyon nito ngayon. Inamin ni Eugene na narinig niyang kailangan nang bumalik ni Major Kang sa kanyang pwesto at tinanong kung ano ang nais niyang gawin. Sinabi ni Major Kang na umaasa siyang susuko si Kiyong, ngunit hindi na siya sigurado ngayon dahil maraming bagay ang tila hindi tama. Iginiit niya na hindi ganun ang pagkakakilala niya kay Kiyong at sa pinakamababa, gusto niyang marinig ang paliwanag nito. At matapos marinig ito, agad na umalis si Eugene at nagsabing naintindihan niya. Umpisa ang eksena, at si Kiyong ay nag-check ng kanyang bag at nakatitig sa isang larawan ng Vice President ng SW nang bigla niyang mapansin na may tao sa likuran niya. Pagharap niya, agad na itinutok niya ang kanyang baril, ngunit hinarap siya ni Eugene na mabilis na hinawakan ang kanyang kamay at siniko siya sa mukha. Sinubukan ni Kiyong na lumaban pero na-block ni Eugene ang kanyang atake, subalit nagawa ni Kiyong na tamaan si Eugene sa tiyan gamit ang kanyang tuhod. At habang nagawa muling itutok ni Kiyong ang baril, ibinato ni Eugene ang bag sa kanya, dahilan para tamaan ni Kiyong ang bag imbes na si Eugene. Sinamantala ni Eugene ang pagkakataon, pumwesto sa likod ni Kiyong at agad siyang sinunggaban, kaya pareho silang bumagsak sa lupa. Agad sinuntok ni Eugene si Kiyong, kinuha ang baril mula sa kamay nito at mabilis na kinuha ang kontrol sa sitwasyon. At sa gitna ng pinsala, tinanong ni Kiyong si Eugene kung si Shin Kichiol ang nagpadala sa kanya. Subalit habang nakatutok ang baril kay Kiyong, iginiit ni Eugene na sagutin niya ang mga tanong ni Eugene at ipinangakong pakakawalan siya kung gagawin niya ito. At ang unang tanong ni Eugene ay tungkol sa dahilan ng korupsyon sa militar. Nang mag-atubili si Kiyong, sinabi ni Eugene na may solidong ebidensya ng kanyang pagkakasangkot at hinikayat siyang ipaliwanag ang dahilan. Nagtanong si Kiyong, naguguluhan, kung bakit iyon ang tinatanong ni Eugene tungkol sa korupsyon sa militar. Bilang tugon, inapakan ni Eugene ang binti ni Kiyong at iginiit na sagutin niya na lang ang tanong. May ngiting sinabi ni Kiyong na hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Pagkatapos, napatingin si Eugene sa larawan at tinanong kung bakit pinatay ni Kiyong kamakailan ang mga taong konektado kay Shin Kichiol. Gulat na nagtanong si Kiyong kung iyon lang ba ang gustong malaman ni Eugene at kinumpirma ni Eugene na iyon lang nga. Tinatanong ni Kiyong kung bakit hindi siya tinatanong ni Eugene tungkol sa mga bagay na direktang may kinalaman sa kanya o sa mga impormasyong alam niya, at sinabi na hindi sapat ang simpleng pag-apak sa kanyang binti para makuha ang mga sagot na gusto ni Eugene. At habang nagagalit, inakusahan ni Kiyong si Eugene na hindi siya pinadala ni Shin Kichiol. At bilang tugon, inapakan ni Eugene ng mas malakas ang binti ni Kiyong at seryosong sinabing siya ang magtatanong at si Kiyong ang dapat sumagot. At habang muling nakatutok ang baril kay Kiyong, iginiit ni Eugene na hindi dapat maging problema sa kanya ang pagsagot sa tanong na ito. At inamin na nga ni Kiyong na ginawa niya ang korupsyon sa militar para sa pera at sinabi niyang hindi niya sinasadyang patayin ang mga taong konektado kay Shin Kichiol. Ipinaliwanag niya na pagkatapos niyang tapusin ang mga sangkot sa korupsyon, doon lang niya napagtanto na konektado sila kay Shin Kichiol. Naiinis na nagmura si Kiyong na pagtatanto na ang pagsagot sa dalawang tanong ni Eugene ay hindi magagarantiya ang kanyang kalayaan. Malamig na sinabi ni Eugene na hindi ito pamimilit kaya wala itong kinalaman sa pagpapakawala kay Kiyong. Pinayuhan niya si Kiyong na sumuko na ikinagulat ni Kiyong. Agad na umalis si Eugene, hindi pinapansin ang desperadong sigaw ni Kiyong na nagtatanong kung sino siya at bakit siya hinihimok na sumuko pagkatapos magtanong ng tila walang kwentang bagay. At biglang naalala ni Kiyong na sinabi rin ni Major Kang ang parehong bagay tungkol sa pagsuko kaya inisip niyang baka si Major Kang ang nagpadala kay Eugene. Subalit sa kabila ng mga tanong ni Kiyong, nanatiling tahimik si Eugene at mabilis na naglaho. Lipat ang eksena sa opisina ni Major Kang at biglang tumunog ang kanyang telepono at nagulat siya nang marinig si Kiyong sa linya. Agad na tinanong ni Major Kang kung nasaan si Kiyong, ngunit sinabi ni Kiyong na hindi niya nakausap ng maayos ang taong pinadala ni Major kanina. Naguguluhan, naisip ni Major Kang kung si Eugene ba ang tinutukoy ni Kiyong. Inamin ni Kiyong kay Major Kang na siya ang responsable sa korupsyon, na ikinagulat ni Major Kang at napatigil sa katahimikan. Ipinaliwanag ni Kiyong na may sakit ang kanyang lola at kailangan niya ng maraming pera, kaya napilitan siyang gamitin ang mga tao. Inamin niya ang pagpatay sa dalawang tao kamakailan dahil hindi sila nagbayad ng maayos na naging sanhi ng pagkaantala ng gamutan ng kanyang lola, dahilan para mamatay ito.
Tinatanggap na niya ang kanyang kapalaran bilang kriminal. Sinabi ni Kiyong kay Major Kang na huwag mag-alala na baka magawan siya ng mali dahil naniniwala siyang ginawa niya ang kailangan niyang gawin. Inamin ni Kiyong kay Major Kang na hindi siya susuko dahil may mga nalaman siya noong nagawa niya ang korupsyon at hinahabol niya ang mga taong nakatransaksyon niya kamakailan. Dahil dito, hinahabol na rin siya ng mga iyon at natatakot siyang kung mapunta siya sa kulungan, mamamatay siya o baka hindi na siya makarating doon. Nakiusat si Major Kang kay Kiyong na huwag ituloy ito at nangakong gagawin ang kanyang makakaya para matulungan siya pero biglang binaba na ni Kiyong ang tawag. At habang ibinababa ang telepono, tahimik na inisip ni Kiyong, sinasabing mag-ingat ka, kapatid. At biglang may lumapit na isang babae nang tahimik sa tabi ni Kiyong, at bago pa siya makagalaw para kumilos matapos mapansin ang babae, binaril siya nito at napatay agad. At nakakabiglang ipinakita na ang babae ay si 03. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Eugene na tumanggap ng tawag mula kay Major Kang. Sinabi ni Major Kang kay Eugene na nakatanggap siya ng tawag mula kay Kiyong at narinig na rin niya ang recording na ipinadala ni Eugene. Humingi siya ng paumanhin, inamin na pinaproblema niya rin si Eugene dahil inisip niyang baka si Kiyong ay napagbintangan lamang sa isang bagay na hindi naman niya ginawa dahil ang Kiyong na kilala niya ay hindi ganoon na tao. Sinabi ni Eugene kay Major Kang na anuman ang sitwasyon, sa huli, si Kiyong ang gumawa ng kanyang sariling desisyon. Sumang-ayon si Major Kang na inamin na ang mga paghihirap ni Kiyong ang nagtulak sa kanya na gawin ang desisyong iyon. At pagkatapos ay sinabi ni Eugene na dahil sa desisyon din ni Major Kang, kasama niya ngayon ang kanyang pamilya, na ikinagulat ni Major Kang na agad ding binaba ni Eugene ang tawag at umalis. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.